Kinabukasan, nagyaya si Charlie na mamasyal sa vegan at iba pang magagandang lugar dito sa Ilocos. At syempre, masayang masaya ang mga anak namin. Maligaya sila, hindi lamang dahil kumpleto kaming apat, kung hindi dahil sa wakas ay malaya na silang makakagala. Noon kasi, ingat na ingat ako kapag namamasyal kami. Kasi nga, ayokong may makakita o makakilala sa amin o sa akin. Pero ngayon, wala na akong dapat ikatakot o itago. Habang kumakain kami sa isang sikat na fast food chain, ay unti-unti kong ipanaliliwanag sa mga anak ko na lilipat na naman kami ng ibang bahay. But why, Mommy? Usisa ni Henry habang ngumunguya ng pagkain niya. Nagsorry pa ito dahil isa sa mga rules nila ay bawal magsalita kapag may laman pa ang bibig. It's our original house. Banayad kong sagot sa kanya. Medyo nahihirapan pa silang intindihin kung bakit kailangan na naman naming lumipat. Halos mahigit 1 buwan pa lamang kami sa bago naming tirahan. May epekto rin pala sa bata ang ganitong sitwasyon. Our main house is in Tagaytay. It is where we could live all together every single day. Dahang-dahang paliwanag naman ni Charlie. Ilang bagay pa ang kinailangan niyang paulit-ulit na ipaliwanag sa kanila. Minsan, ako rin ang nagtatanong at napapaisip kung mag-aapat na taon pa lang ba talaga ang mga batang ito? Kay liliit pa, pero masyadong matanong at madaldal. Gayunpaman, ay nakapatyaga naman ang kundade nila sa pagsagot. Gabi na makauwi kami, pero nagtaka ako dahil madilim pa ang bahay. Wala pa kaya si May? Ilang araw ko na ring napapansin na napapadalas ang paglalabas-labas nito. Hindi naman binabanggit kung saan siya nagpupunta. At dahil mas naging busy ako ngayon, ay halos hindi na rin kami nakakapag-usap ng madalas. Nakatulog sa biyahe ang mga bata, kaya tig-isa kami ng buhat papasok sa bahay. Nihatid namin silang pareho sa kwarto nila. Pagkatapos ay buong ingat ko silang binihisa ng pambahay para maginhawaan naman sila. Kapag magising sila mamaya, ay saka ko na lamang sila paglilinisin ng katawan. Pagkatapos kong maiayos ang pwesto ng 2 bata, ay nagulat ako nang biglang yumakap sa akin si Charlie mula sa likuran. Napagod ka ba? Tanong ko sa kanya, saka isinandal ang ulo ko sa balikat niya. Hinalik-halikan pa niya ang ulo ko, kaya napangiti ako at umikot para harapin siya. Sinalubong naman niya ako kaagad ng isang halik sa labi. I can't wait to take all of you to home. Ipinalinis at pinaayos ko na ang magiging kwarto nila. I plan to give them separate rooms, pero saka na lang kapag gusto na nilang matulog na magkahiwalay. Sabi niya. Sumaya naman kaagad ang puso ko sa sinabi niya. Halatang excited na talaga siyang maiuwi kami. Ako rin naman ay nasasabik ng muling makita ang bahay namin. Kahit may ilang masakit na kaganapang nangyari doon, hindi naman maitatangging mas marami pa ring masayang sandali. Gusto ko na ring makabalik doon, kaya lang mayroon pa akong isang iniisip. Sagot ko sa kanya. Kumunot ang noo nito. Medyo kinikilig lang ako ng konti sa posisyon namin ngayon. Nakayakap siya sa bewang ko habang ang 2 kamay ko ay nakaangkla sa leeg niya. Nakatitig lang din siya sa aking mukha habang nakikinig sa mga sinasabi ko. What's bothering you? Tanong nito. Itong bahay. Hindi pa kasi ito nababayaran ng buo. Saka, paano yung catering business ko? Hindi naman pwedeng basta ko lang iwan ang mga ito. May ilang tauhan din kaming doon lang umaasa para sa ikabubuhay. Saad ko. Kumunot ang noo niya saka umiling habang nakangiti. You have billions of pesos under your name. Tapos pinoproblema mo ang pambayad sa bahay? You can have as much as 10 mansions if you want. Natatawang tugon nito. Inirapan ko lamang siya. Never kong pinakailaman o ginalaw man lang ang perang iyon, ano? Kontra ko sa kanya. Of course, I know that. Di sana matagal na kitang nahanap kung ginamit mo ang mga perang iyon. Well, that just means money is not a problem to you. Pagpapatuloy nito.
How about my business? Dagdag ko ulit. You can give it to May. I just don't know if she can bake as good as you do. Suwestyon nito. Ngayon ay nararamdaman ko ang mga bahagyang pagpisil niya sa bewang ko. Magaling din naman si May sa baking kasi sabay kami nag-aral nito. Doon nga kami nagkakilala at naging close. Isinandal ko na ang ulo ko sa dibdib niya dahil medyo nangangawit na akong tingalain siya. Napapikit pa ako dahil ang bango niya. Iyon naman pala, so wala ka nang poproblemahin dahil sigurado akong hindi naman niya pababayaan ang nasimulan at pinaghirapan mo. Lalo at medyo marami na rin tumatangkilit sa inyo at sa mga gawa nyo. Paliwanag nito. Napatango ako sa sinabi niya. Sa bagay. Pero mamimiss ko pa rin ito ng sobra. Mahirap din kasing bitawan ng isang bagay na nakasanayang gawin sa halos araw-araw sa loob ng ilang taon. Okay, pag-iisipan ko pang mabuti. Sabi ko sa kanya. Maya-maya ay napahagighik ako nang bigla niya akong halikan sa liig. Ano ba? Baka magising ang mga bata. Saway ko sa kanya. It's been a week since the last time. Let's do it now habang tulog pa sila. Pakiusap nito. Natawa ako sa kanya dahil alam ko kung gaano siya nahihirapang magpigil. He took me all night long until I'm too tired to open my eyes. I almost passed out. Ay, magnanakaw, pagnanakaw. Tila naririnig ko ang isang boses ngunit hindi ko maidilat ang mga mata ko sa sobrang pagkaantok. Medyo sumasakit din ang ulo ko at lalo na ang buong katawan ko. Sino ka? Bakit ka naririto? Magnanakaw ka no? Muling pasigaw na tanong ng titig. No, please let me explain. Charlie? Napabalikawas ako nang marinig ang boses ni Charlie. Explain? Anong i-explain mo? Pumasok ka sa pamamahay namin na walang pahintulot kahit hindi ka naman namin kilala. Patuloy na sigaw ng babae. Oh my gosh, si tita nakabalik na. Ang nanay ni May iyon. Dumating na siguro at nabigla nang makita si Charlie. Nang bigla akong bumangon ay napangiwi ako sa hapding sumirit sa pagitan ng mga hita ko. Charlie is like a monster in bed. He really is so insatiable and his stamina is almost unlimited. Hindi ko talaga siya kinakaya rin. Dahan-dahan akong bumaba ng kama. Gininaw ako dahil wala nga pala akong saplot. Kahit nananakit ang katawan ay pinilit kong makapagbihis ng mabilis upang lumabas. Lalong lumalakas ang boses ni tita at halatang galit na galit ito. Tita, wag po. Napasigaw ako dahil pagbukas ko ng pinto ay nakita ko siyang akmang hampasin ng dala niyang malaking payong si Charlie. Christina, napasok tayo ng magnanakaw. Sumbong nito. Bago pa man ako makasagot ay bumungad na sa pinto si May, nagulat na gulat sa pangyayari. Nay, sinong kaaway mo? Manghang tanong nito at agad na lumapit kay tita para kunin ang hawak niyang payong. Sino ba yung lalaking iyan at bakit siya narito? Tanong nito na masama pa rin ang tingin kay Charlie. Ang asawa ko naman ay hindi alam ang gagawin. Akala mo, kawawang batang tularo ang itsura. Parang naaawa ako na parang natatawa sa itsura niya. Naku tita, kapag malaman mo lang kung sino yung gusto mong hampasin, maloloka ka. Gusto ko tuloy matawa, pero pinigilan ko ang sarili. Nay, siya si Charlie. Siya ang daddy ni na Henry at Ian. Pagbibigay alam ni May sa nanay niya. Tumango naman si Charlie sa kanya na alanganin ang ngiti. Totoo ba ang sinasabi niya, Christina? Baling sa akin ni tita at marahan akong tumango at ngumiti sa kanya. Opo tita, siya po talaga ang tatay ng kambal. Sagot ko. Natutup niya ang bibig at halatang nagsisisi sa pang-aakusa niya kanina. Nagkatinginan pa kami ni May at nagpalitan ng makahulugang ngiti.
Naku, iho, pasensya ka na kung napagkamalan kitang magnanakaw. Hinging paumanhin ito. Magnanakaw? Okay ka lang, Nay? Ganyang kahat magnanakaw? Aba, kapag ganyang kapogi ang magnanakaw, ibibigay ko lahat ng gusto niya. Sabat naman ni May. Nagulat ako nang bigla siyang paghahampasin ni Tita Miriam. Literal na napatakip ako ng bibig sa pagkabigla. Naku, ikaw na bata ka. Napakahalay ng bunganga mo. Pagalit na si Tanya rito at muling hinampas sa braso. Aray naman, Nay. Masakit naman po. Reklamo nito at nagkahaba-haba ang nguso. At ikaw, bakit? San ka galing at wala ka sa kwarto mo kaninang dumating ako? Sumbat nito. Doon, biglang nag-iba ang itsura ni May at halatang kinakabahan. Ako man ay nagtataka kahapon dahil hindi siya umuwi. Nakitulog lang po ako doon sa bahay ng kabatch ko, Nay. Nag-birthday po kasi. Paliwanag niya. May pagdududa pa rin sa mukha ni Tita Miriam. Pero dahil may ibang tao ngayon, ay mas pinili niyang huwag munang masyadong mag-usisa. Tita, kumain na po ba kayo? Tanong ko sa kanya para maiba ang usapan. Naku, hindi pa nga iha. Dumiretso na ako rito dahil nasabik na rin ako sa mga bata. Sagot nito. Sabay-sabay kaming nagtungo sa kusina para mag-almusal. Doon lang din namin nalaman na si Charlie pala ang naghanda ng agahan. Kaya nagustuhan siya agad, lalo ni Tita Miriam. Habang kumakain, inapagpasyahan namin ipagtapat na ang lahat kay Tita. Ilang beses din siyang namangha sa mga nangyari sa akin dati. Kaya ako ay napadpad dito sa Ilocos. Sinabi ko na rin sa kanya ang plano ni Charlie na pagbabalik sa bahay namin sa Tagaytay. Aba, kararating ko lang ay mawawalay na palagad sa akin ng mga kambal. Parang mahihirapan akong matanggap agad na hindi ko na sila makakasama. Malungkot na pahayag ni Tita. Pinahid pa ang luhang lumanda sa mga pisngi niya. Pati tuloy ako ay naiyak na rin dahil naging napakabuti niya sa aming mag-iina. Siya ang tumayong magulang ko sa mga panahong nagbubuntis ako hanggang sa makapanganak. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa asawa ko. Habang buhay ko na pong tatanawing malaking utang na loob ang lahat. Puno ng pasasalamat na saad ni Charlie. Hindi ako makapagsalita dahil naninikip ang dibdib ko at napakabigat ng lalamunan ko. Kaya niyakap ko na lamang si Tita at saka umiyak. Yumakap din si May sa amin na luhaan at hindi mapigilan ang mga paghikbi. Kahit hindi kami magkakadugo, ay isang pamilya lang ang talagang turing namin sa isa't isa. Kaya masakit din pala na mahiwalay sa kanila. Sa huli, ay si Charlie din ang gumawa ng paraan para kahit papaano ay gumaan ang mga pakiramdam namin. Sinabi niyang mananatili pa raw kami rito ng isa pang linggo para naman makasama pa nila ang mga bata ng ilang araw. Sa buong isang linggo ay pamamasyal at picnic kung saan-saan ang ginawa namin. Nag-beach at nag-shopping din kami at talagang sinulit namin ang bawat sandali ng magkakasama. At nang dumating na ang araw at oras para tuluyan na kaming umalis ay bumuha na namang muli ang mga luha. Gusto pa ng kambal na isama na lang daw namin sila. Ako man ay gusto ko rin iyon. Pero ito kasi ang bayan kung saan ipinanganak at lumaki si Tita Miriam. Kaya ayaw niya ang iwan. Binayaran na namin ang lahat ng balanse sa bahay pagkatapos ay ipinangalan ko na kay May ang business ko. Pero sabi niya hindi niya papalitan ang pangalan ng catering services para naman daw laging may remembrance. Christina, lagi kong ipapanalangin na maging masaya kayo habang buhay. Madamdaming sabi ni May bago ako lumula ng sakyan pauwi sa Tagaytay. Thank you, May. Pero tuparin mo iyong pangako mo na dadalaw ka roon sa amin, ha? At kami rin, basta may pagkakataon, ay mamamasyal kami rito. Sabi ko at muli kaming nagyakapan. Nagpaalam at yumakap silang muli sa mga bata bago kami tuluyang umalis.
Ito ang unang pagkakataong magbabiyahe ng matagal ang mga bata. Kaya kahit malungkot sila, ay excited na rin sila ngayon. Maging si Charlie ay ilang beses na lumilingon sa akin na masayang masaya at kontento ang bawat ngiti. Ako man ay masaya rin sa pagbabalik ko roon. My parents prepared a simple welcome party for us. And your mom and dad will be there too. They are all excited to see you. Sabi niya sa akin. Bigla naman akong kinabahan at lalong nasabik na muling makita ang mga magulang ko. Masayang masaya rin ako pag-amin ko sa kanya. He held my hand and squeezed it gently. He also kissed my knuckles and I heard my sons giggled from behind. Napaka-cute nilang tingnan kapag kinikilig sa tuwing nagiging sweet ang daddy nila sa akin. As in, full support. Ganun sila kasaya na nakita nila ang tatay nila. Kapag yumayakap si Charlie, ay nakikiyakap din sila. Kaya minsan, napupuno ako ng maraming halik galing sa kanilang tatlo. Hindi ko talaga akalaing magiging ganito ako kasaya. Siguro nga, ito na ang kapalit ng lahat ng mga pagdurusa ko dati. Kinailangan ko siguro talagang pagdaanan ng lahat ng iyon para maging mas matapang at matatag sa buhay. Hindi magkamayaw ang mga magulang ko nang makita ang kambal. Maging si daddy na napaka-istrikto at matapang ay hindi maiwasang lumuha nang makita ang una niyang mga apo. I'm so proud of you, Christina. My mom said with her eyes full of tears. Her voice was also shaking as she cried. Thanks, Mom. I miss you both so much. I uttered and hugged her tight. I'm very sorry for everything I did to you, my daughter. I know I've been hard to you because I wrongly blamed you for the death of your brother. I hope you find it in your heart to forgive me. Malungkot na pahayag ni Daddy. The remorse and sorrow in his eyes were too evident. Napuno na naman ng emosyon ng puso ko dahil sa mga sinabi ni Daddy. I never hated you, Daddy, and you have nothing to apologize to me because I understand. And I still love you so much, I told him. He cried more and hugged me too. This is the first time that I saw my dad cried. Since my way, I won't forgive him. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay natututo tayong magsisi sa mga pagkakamali natin at tuluyang magbago upang hindi na maulit ang dati. Ilang araw din parang may party sa bahay dahil sa mga bisitang gustong makita at makasama ang mga anak namin ni Charlie. Ang magkabilang pamilya namin ay masayang masaya dahil sa unang pagkakataon ay mayroon ng kambal na lumabas sa aming henerasyon. Finally, we're alone again. Charlie sighed as he joined me in the couch. Katatapos lang din niyang mag-shower at napatulog ko na rin ang mga bata. Let's go to our bedroom now, baby. Malambing na sambit ni Charlie habang hinahaplos ang mukha ko. Naku, mukhang may binabalak na naman ang mister ko. Tudyo ko sa kanya. Pilayo namang itong ngiti at hinapit pa ang bewang ko. Alam mo naman pala, halika na at umpisahan na natin. Hindi na ako makapagpigil. Daing nito, saka ako ginawara ng madiin na alhik sa labi. Nag-uumapaw na naman ang galak sa puso ko kaya tumango ako sa kanya bago sumagot. Mukhang sinusulit ni Charlie ang mahabang panahon na hindi kami nagkasama. Dahil ngayong umaga lang ay 2 beses na naman inyong inangkin ako. At wala pa yatang siyang balak tumigil kaya hindi lang paulit-ulit na kumakatok at nangungulit ang mga anak niya para lumabas na kami. Latang-lata ang katawan ko nang magtungo ako sa banyo para maligo. Nagbabad muna ako ng halos 1 oras sa bathtub para lang makabawi sa pagod ko. Nananakit na rin ang katawan ko dahil halos hindi ako makasabay sa tindi ng stamina ng asawa ko. Parang literal na hindi siya napapagod at habang tumatagal ay lalo pa yata siyang lumalakas. Paglabas ko ng banyo ay nakaupo na sa gilid ng kama si Charlie at may dalang tray ng pagkain. Bigla tuloy kumalam ang sikmura ko at agad akong lumapit sa kanya. Sinimulan ko na agad ang kumain dahil talagang nagugutom na ako.
mapadako ang mga mata ko sa orasan ay mag-aalas 10 na ng umaga. Napakura pa ako ng ilang beses dahil hindi ako makapaniwala sa oras. "Are you still sore?" Nag-aalalang tanong sa akin. Inismiran ko siya. "Kailangan mo ba bang itanong iyan? Kung alam mo na ang sagot?" Masungit na balik tanong ko sa kanya at ipinagpatuloy ang pagsubo. Mahina itong tumawa kaya tiningnan ko siya ng masama. "I'm sorry baby. Nasabik lang ako ng husto sa'yo. Tapos, ang sarap-sarap mo pang lambingin dahil ang bilis mag-react ng katawan mo para sa akin." Nakurot ko naman siya sa tagiliran at dahil napaka-vocal talaga niya kapag iyon ang pinag-uusapan. Namumula na naman ang mukha ko kaya naiinis ako. Isa pang kinaiirita ko, sa sarili ko ay lagi pa rin akong namumula kapag ganyan ang topic. "Baby, masyado kang mapanakit." Reklamo nito na hinampas ang parteng nakurot. "Huwag kang maingay dyan at gusto kong kumain ng maayos." Inis na sabi ko sa kanya. "We will be meeting people later. They miss you so much." Pag-iiba nito ng usapan. Napatingin naman ako sa kanya dahil medyo nalito ako. "Sino naman ang mga iyon?" Tanong ko at ibinaba ang hawak kong kubyertos. "It's a surprise, baby." Nakangising sagot nito. "May pa-suspense ka pa?" Nakairap na saad ko sa kanya. Ngumiti lamang ito. Wala rito ang mga bata ngayon dahil hiniram kanina ni Mami at Daddy. Tapos nakapila rin ang mga magulang ni Charlie para hiramin din ang kambal. Halos hindi na namin makasama ang mga anak namin dahil pinag-aagawan naman ng magkabilang angkan. Natutuwa sila dahil bibong-bibo ang mga ito at magagaling makipag-usap at sumagot sa mga tanong nila. Kaya giliw na giliw sa kanila ang mga lolo at lola nila, gayon din ang mga tito at tita. Pagkatapos naming makapagbihis ay bumiyahe na kami kaagad papuntang Makati. Naroon daw ang mga taong kailangan naming makita ngayong araw. Nagpatianod na lamang ako dahil kahit anong pangungulit ko ay ayaw naman niyang sabihin sa akin. Huminto kami sa isang sikat na Korean restaurant at dumiretso sa VIP section. Pagbukas ni Charlie sa isang cubicle ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kung sino ang mga naroon. "Christina!" Matinis na tili ni Chloe at agad na tumayo. Sa akin na uupuan. Mabilis na lumapit ito sa akin at yumakap ng mahigpit. Naroon din si Dave na masayang masaya ang pagkakangiti sa akin. Nagkaiyakan kami kaagad ni Chloe habang magkayakap. Sobrang namiss ko rin siya talaga. Maraming beses na tinangka ko siyang tawagan noon. Pero natatakot ako na matrace nila kaya pinigilan ko ang sarili ko. "Grabe, Beshi, lalo ka pang gumanda. Pero nagtatampo ako sa'yo." Humutok nito habang patuloy na umiiyak. Puno ng luha ang mukha niya pero ang mga luha ko ang pinapalis niya. "Sorry Chloe." Anas ko at muling humikbi. "Maupo muna tayo nang makapag-usap kayo ng maayos." Untag ni Charlie. Nagkatinginan kami ni Chloe sa katumango at umupo. Umorder muna kami nang pumasok ang isang service crew bago muling mag-usap-usap. "Kumusta ka na? Akala ko nakalimutan mo na talaga kami." "Grabe, mahigit na 3 taon kang walang paramdam. Halos mabaliw na ang asawa mo sa kahahanap sa'yo." Eksahiderang pahayag nito na halatang may sama ng loob sa ginawa kong biglang pag-alis. Malungkot ko siyang initian. Hawak pa rin niya ang mga kamay ko at marahang pinipisil. "I'm sorry Besh, kailangan ko talagang gawin iyon noon." Malungkot na tugon ko. Ramdam ko ang banayad na paghagod ni Charlie sa likuran ko. "I'm very sorry for being part of your darkest moments, Christina. I thought I was helping you. I never expected that I will only be a bait for your distraction." Namumula na rin ang mga mata ni Dave na magsalita at humingi ng paumanhin sa akin. Pero actually, mas nagigilty ako dahil siya man ay may matinding paghihirap din ang pinagdaanan.
Suminghot ako at bumaling sa kanya. Nilapitan ko siya at mahigpit na niyakap. Narinig ko ang pagtikhim ni Charlie pero inirapan ko lamang siya. Natawa naman si Chloe. So possessive. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil ikaw mismo ay biktima rin. Alam kong kahit kailan hindi ka gagawa ng bagay na ikakapahamak ko. Gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo dahil nasaktan ka at nanganib pa ang buhay mo nang dahil sa akin. Malungkot na sagot ko sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi ko at muling bumalatay ang lungkot sa mukha niya. I never blamed you for anything, Christina. If only I was smarter, I could have sensed the evilness of that wicked woman. I don't even want to mention her name because it's making me too angry that I want to kill her. Magkahalong lungkot at galit na tugo niya. Kalimutan na natin iyon, Dave. Ang mahalaga, pinagdudusahan niya na ngayon ang mga kasalanang ginawa niya. Pangaalo ko sa kanya at marahan siyang tumango. Besh, magkwento ka na, dali. Sabihin mo sa amin mula umpisa hanggang sa makabalik ka rito. Pakiusap ni Chloe. Ngumiti ako sa kanya. Maging si Charlie ay nakamasid lang sa amin. Medyo nagtagal din ako sa terminal nung umalis ako sa bahay namin kasi hindi ko pa talaga alam kung saan ako pupunta noon. Panimula ko. Mataman lang silang nag-aantay ng mga susunod ko pang kasabihin. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Charlie. Tapos, napagpasyahan kong pumunta sa Ilocos at humanap ng taong tagong lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Pagdating ko roon ay naghanap agad ako ng mauupahang bahay. At hindi naman ako nabigo dahil mayroon naman agad akong nakita. Ang problema lang, natatakot akong maubos ang dala kong pera, lalo at wala naman akong alam na trabaho. Kaya nag-enroll ako ng short course sa cooking at baking. 6 months lang iyon at nagtagumpay naman akong makumpleto. Kahit medyo nahihirapan na ako sa kondisyon ko. Maraming nakapansin noon na parang mas malaki ang tiyan ko kaysa normal na nagbubuntis. Kaya noong nagpa-check up ako, doon ko nalaman nakambal pala ang dinadala ko. Pagpapatuloy ko, parehong napasinghap sina Dave at Chloe, kasabay ng pag-awang ng mga labi nila. Oh my gosh, hindi ko pa nakikita ang mga anak mo pero sobra-sobra na akong na-excite. Biglang singit ni Chloe. Please, continue your story. Ungot ni Dave, kaya tumango ako. Hinintay muna naming mailapag lahat ng mga pagkaing in-order namin at makaalis na ang waiter bago ako nagpatuloy. Then, may nakilala ako roon na naging kaibigan ko rin kaagad. May ang pangalan niya. Siya ang nagsuggest sa akin na magbenta ng mga cakes, muffins, cupcakes, at iba pa para mapagkakitaan namin iyong pinag-aralan namin. Sinuwerte naman kami dahil ang dami naman agad naming naging suki sa loob ng 1 buwan lang. Magwawalong buwan na ang tiyan ko noong mapagkasunduan naming magtayo ng maliit na catering service. At dahil malapit na akong mga anak noon, niyayaka ako ni May na doon na daw lang tumira sa bahay nila. Tutal, kakasya naman kami roon at para rin daw may mag-asikaso sa akin kapag nanganak na ako. Noong una ay hindi ako pumayag dahil nahihiya ako, pero nang maisip ko ang magiging kalagayan ng mga anak ko, pumayag na rin ako. Dagdag ko. I should have been there to help you, my love. I'm so sorry. Malungkot na sabad ni Charlie. I only gave him a faint smile and continued. Halos mag-iisang taon pagkatapos kong manak ay mabilis na lumugo ang catering business ko. Kaya nakaipon agad ako para sa pangangailangan naming mag-iina. Laking pasasalamat ko nga sa Diyos at nakatagpo rin ako ng mabubuting tao at hindi naman niya ako pinabayaang mapariwara. Maliban sa kanila, ay may mga nakilala rin akong isang napakabuting tao na nakatulong din ng malaki sa pag-unlad ng kabuhayan ko. Kaya, you don't need to mention him. Singit ni Charlie na madilim ang mata, kaya pinandilatan ko siya. Charlie, easy ka lang dyan. Hayaan mo lang magkwento si Christina. Ito naman, reklamo ni Chloe. Natawa ako dahil walang nagawa si Charlie. Si Dave naman ay pangiti-ngiti lang at nakikinig.
Isinalaysay ko pa sa kanila ang iba pang ng pangyayari na naganap sa akin sa loob ng mga panahong nawala ako sa piling nila. Panaka-naka ay may mga isinisingit silang mga tanong o kaya ay nagbibigay ng mga komento sa mga sinasabi ko. Sa huli ay naging masaya rin sila dahil wala namang masamang nangyari sa akin at sa mga anak ko. Kaya ako naman ang nagtanong sa kanila. Dave, ikaw, kumusta ka na? I heard everything that happened to you and I also felt guilty and horrified about it. I told him. Ngumiti ito ng mapait bago nagsalita. Right now, I'm well recovered and really fine. Thanks to the best medical treatments your husband extended to me and my family. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko dahil naniwala ako kay Catrice at sa mga kasinungalingan niya. Magkahalong lungkot at galit ang tono niya habang nagsasalita.